Lahat ng mga larawang nakikita ninyo na sunod-sunod na lumalabas sa screen ay naitala sa mga gintong disk na nakakabit sa mga probe. Nakasalukuyang lumulutang sa dulo ng solar system, mga 24 na bilyong kilometro mula sa daigdig at patuloy na lumalayo mula sa ating planeta ng 60,000 kilometro bawat oras. Ang mga larawang ito ang pisikal na patunay ng ating pagkatao, ang pinakamalayo mula sa ating mundo at kabilang sa kakaunting bagay na gawa ng tao na balang araw ay tuluyang lalabas sa ating solar system. Dahil kung susuriin natin ang kasaysayan ng eksplorasyon sa kalawakan upang ilista ang mga bakas na iniwan natin sa labas ng ating mundo, mapapansin agad natin na halos lahat ng bakas ng ating pagdaan sa universo ay nakatuon lamang sa ibabaw ng daigdig. Sa totoo, halos wala tayong bakas maliban sa probe na bumagsak sa Mercury. Ilang magulong paglapag sa Venus at may 20 rover na nakalapag o bumagsak na may iba't ibang antas ng tagumpay. Sa Mars, at mas malapit sa atin, makikita natin sa ibabaw ng ating buwan ang mga 10 probe at maraming kagamitan na iniwan ng 6 na misyon ng Apollo na nakalapag doon. At makikita mo pa rin na yon dahil sa mga kamanghamanghang larawan mula sa satellite na Lunar Reconnaissance Orbiter. Tingnan mo, ayan nakikita natin at halos yun lang. Sa humigit kumulang 15,000 satellite na naipadala natin sa kalawakan, karamihan ay nasa mababang orbit ilang daang kilometro mula sa atin at kalaunan ay babagsak at madudurog sa pagbalik sa atmosfera matapos ang ilang daang taon. Kahit ang mga malalayong GPS na nasa geostationary na posisyon ay babagsak din pabalik sa daigdig pagkalipas ng ilang milyong taon, lalo na ang pinakalayo sa kanila. Tungkol naman sa kakaunting bilang ng mga satellite na naipadala sa mas malayo pa, tulad ng mga nasa kilalang punto ng balanse ng Lagrange, inaasahan na patuloy silang iikot sa paligid ng ating bituin magpakailanman. Sa isang banda, parang habang buhay na silang bihag ng grabitasyon ng araw, tulad ng lahat ng bagay sa daigdig, pati ang mga probe at rover sa ibang planeta. Habang binibigkas ko ito, sa daan-daang probe na ipinadala sa kalawakan, 5 lang ang nakatakas sa grabidad ng ating bituin at papunta na sa dulo ng solar system. Ito ay ang mga probe na Pioneer 10 at 11, Voyager 1 at 2 at New Horizons. Nakakabit sa 4 sa mga ito, naroon ang tanging pisikal na patunay ng ating pagdaan na siguradong magpapatuloy na lumutang sa kalawakan matagal matapos masunog ng araw ang daigdig. Kapag naging pulang higante ang araw matapos ang 5 bilyong taon, ang mga patunay na ito ay 2 plakang aluminyo at 2 diskong tanso na tubog sa ginto na may mga larawan ng sangkatauhan at bahagi ng ating pagkatao na inilunsad sa kalawakan parang bote sa dagat. Ang mga unang munting larawan ng sangkatauhan na ipinadala sa malayong kalawakan ay ang mga plaka ng aluminyo na nakakabit sa mga Pioneer 10 at 11 na probe na inilunsad noong 1972 at 1973. At dito ay inukit ang isang maikling mensahe na nakalaan para sa mga posibleng sibilisasyong dayuhan. Makikita dito ang hubad na lalaki at babae na hindi magkahawak kamay para hindi mapagkamalang iisang nilalang ang guhit kundi 2 magkaibang organismo. Ganon din ang ating kosmikong tirahan na makikita sa diagram na nagpapakita ng lokasyon ng daigdig kaugnay ng 14 na pulsar. Ang mga mabilis umikot na bituing neutron na ang frekwensya ay kinakatawan ng mga linyang tuldok-tuldok ay nabibigay daan upang matukoy ang lokasyon ng ating sistemang solar sa ating galaksya. Sa ilalim ng bawat plaka, inukit ang katangian ng sistemang pinagmulan ng probe na nagsisimula sa daigdig at ang distansya ng mga planeta mula sa bituin ay binigay gamit ang binary na numero. Ang mga plaka ng Pioneer ay pangunahing kilala dahil sa kanilang mga mapa ng pulsar at sa kanilang paglalarawan ng mga hubad na tao. Ang pinakamahalagang elemento na naroroon ay ito talaga, na nagsisilbing susi sa pag-unawa. Inisip ito upang kayang mabasa ng isang pambihirang katalinuhan na sapat ang pag-unlad upang masabat ang probe.
Ang susi ay tumutukoy sa frekwensya ng hyperfine transition ng atomong hidrogeno, ang pinakasimpleng at pinakakaraniwang elemento sa universo. Nagsisisilbing pamantayan dito at nagbibigay daan upang ma-decode ang iba pang nilalaman ng mga plaka para kalkulahin ang laki ng mga figura, period ng mga pulsar at relatibong distansya ng mga planeta sa araw. Bagamat ang mga plakang nakakabit sa Pioneer probe ang unang pisikal na mensaheng ipinadala sa dulo ng solar system. At mahigit 50 taon matapos silang ilunsad, nasa halos 20 bilyong kilometro na sila mula sa daigdig. Hindi sila ang mga bagay na gawa ng tao na pinakamalayo sa ating planeta. Nahabol at nalampasan na sila ng dalawang mensahe na mas pinaghirapan, pinag-isipan at mas detalyado nasa anya ng gintong disk sa Voyager 1 at 2. At silang ipinadala upang tuklasin ang mga panlabas na planeta ng solar system noong 1977. Di tulad ng minadaling Pioneer plaque, ang 30 sentimetrong disk sa Voyager probe ay resulta ng matagal na pag-iisip at paghahanda. Ginawa ito para maintindihan ng ibang katalinuhan, inabot ng 1 taon sa pag-iisip at plano. Ginamit ang oras sa paggawa ng bagay na sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng buhay at kultura sa mundo. Sa takip ng mga disk, may diagram na nagpapakita kung paano ito basahin gamit ang stylus. Habang sa paligid nito, mayroong binary notation na nagpapakita ng oras ng pagbabasa gamit ng pangunahing transition period ng hydrogen atom bilang reference, tulad ng sa mga plaka ng Pioneer. Makikita rin dito ang mapa na gamit ang posisyon ng mga pulsar upang matukoy ang lokasyon ng ating planeta sa galaxy. Pero pinakakapana-panabik ay ang 90 minutong tunog ng iba't ibang uri rito at hindi ko kayo pipilitin pakinggan ito buo. Dahil makikita rito ang 5 minutong pagbati at mga mensahe ng kapayapaan na nakasaad sa 55 iba't ibang wika. जो खला में बसते हैं उनके लिए दोस्ती और खैर सगाली का पैगाम पेश करता हूँ. 12 minutong natural na tunog na bumubuo ng tunog ng ating planeta at araw-araw na buhay. Kasama rito ang halo-halong tunog ng mga yapak, tibok ng puso, iyak, tawa, halik, tahol ng aso, awit ng mga ibon, kuliglig, palaka, balyena, hyena, elepante at chimpanzee. O kaya naman ang tunog ng mga alon, hangin, ulan, bulkan at maging lindol. Sa masagana at masayang kaguluhan, dinagdag pa ang 27 piyesa ng musika. Tradisyonal na awit mula China, India, Aprika at Bulgaria. Bach, Mozart, Beethoven at Stravinsky. Mayroon ding elektronikong musika, blues at galing kay Chuck Berry. Bukod sa mga tunog, naglalaman din ang Voyager Golden Record ng mga naka-encode na larawan at teksto. Maaring buuin muli ng mga extraterrestrial sa pagsunod sa tagubiling nasa kanang itaas ng takeb ng mga plaka. Ang 115 larawan sa screen ay layuning ipakita ang mahahalagang bahagi ng kaalaman, buhay sa daigdig at mga naninirahan dito. Ito ay parang maliit na portfolio ng ating sangkatauhan kung saan matatagpuan ang mga nakakode sa analog na anyo. Maraming elementong kemikal, mga pormulang matematika, mga siklong biolohikal at ng DNA. Larawan ng pahina mula sa prinsipya matematika ni Newton at ng mga tanawin. Iba't ibang hayop, halaman at maraming Homo sapiens mula sa sari-saring kultura at lugar na gumagawa ng makakaibang gawain. Maraming larawan doon ang may anotasyon ng mga palatandaan ng sukat, oras, laki, bigat o komposisyong kemikal. Sa larawang ito nakuha mula sa orbit ng mundo kung saan makikita ang dagat pula at ang Sinai Peninsula, nakasaad dito ang komposisyon ng ating atmosfera. Makikita rin dito ang mga mapa ng solar system, mga larawan ng daigdig, Mercurio, Mars at Jupiter. May mga palatandaan ding magpapahintulot na matagpuan tayo kasama ang ating posisyon kaugnay ng kalapit na pulsar at larawan ng radioteleskopyo ng Arecibo na ginamit noong 1974 sa pagpapadala ng malakas na mensaheng radyo sa mga inaakalang extraterrestrial. Sa tabi ng lahat ng larawang makikita ninyo sa dulo ng episode, makikita rin ang isa sa pinakakamangha-manghang bagay.
Isang oras na pag-record ng mga brainwave ni Andrew Yan, ang asawa ni Carl Sagan, ang astronomo na nagpasimula ng proyekto at kung saan naitala ang aktibidad ng kanyang otak. Habang siya ay nagpo-focus na isipin ang kasaysayan ng ating planeta, ng mga naninirahan dito sa mga problemang kinakaharap nila at pati na rin ang tungkol sa pag-ibig. Makikita rin dito ang mahabang mensahe ni Jimmy Carter at narito ang pagsasalin ko ng huli nitong bahagi para sa inyo. Dahil ito marahil ang pinakasurreal na bahagi ng talumpati na kailanman ay nasabi ng isang pinunong tao. Ito ay isang regalo mula sa isang maliit at malayong mundo, isang patunay ng aming mga tunog, ng aming agham, ng aming mga larawan, ng aming musika, ng aming mga kaisipan at ng aming mga damdamin. Sinisikap naming malampasan ang aming panahon upang mabuhay sa inyong panahon. Umasa kaming balang araw, matapos malutas ang mga problema namin, ay makakasama kami sa komunidad ng mga sibilisasyong galaktiko. Ang disk na ito ay sumasagisag sa aming pag-asa, determinasyon at malawak at kahangahangang mabuting kalooban. Halos lahat ay nasabi na. Pinaka nakakabagabag sa mga sondang ito ay malamang na ang makabagbag damdaming nilalaman nila ay di kailanman matatagpuan. Sa ngayon, ang mga bote sa dagat na walang tatanggap at sondang kasing laki ng school bus ay parang butil ng alikabok kumpara sa kalawakang nasa pagitan ng mga bituin. Para maunawaan ang hirap ng paghahanap ng sondang gaya ng Voyager 1 sa malawak na kalawakan, isipin mong lumiit ang ating solar system na ang araw natin ay kasinlaki lang ng maliit na holen. Kung ganoon, ang Neptune, huling planeta, ay kasinlaki lang ng butil ng buhangin at ang orbit nito ay nasa halos 45 metro mula roon. Ang Voyager 1 na probe ay kasing laki ng molekula ng tubig at 5 beses na mas malayo. Matapos ang 46 na taon ang Voyager 1, ang pinakamalayong bagay na gawa ng tao mula sa araw at daigdig na nasa layong 100 at 60 beses ng distansya ng daigdig sa araw. Yan ay bahagi lang ng halos 23 oras liwanag. Kahit mukhang malayo, sa kosmikong pananaw, parang nasa pintuan lang ito ng ating solar system. Dahil ang Voyager 1 at iba pang nabanggit na sonda ay nasa loob pa rin ng gravitasyonal na saklaw ng araw. At ang tila napakabilis nitong paglayo sa atin ay talagang napakaliit kung ikukumpara sa mga distansyang interstellar. Kaya abutin pa ng 40,000 taon ng paglalakbay sa kalawakan bago ito magkaroon ng pag-asang makalapit sa isa pang bituin. Sa madaling salita, malamang na nawala na magpakailanman ang mga kapsula na naglalaman ng bahagi natin para sa mga extraterrestrial. At gayon pa man, kahit na napakalit ng tsansa na makarating ang mga boteng ito sa ibang anyo ng kamalayan at maintindihan o ma-decode ng ibang katalinuhan, meron pa rin silang dahilan kung bakit sila ginawa. Sa totoo lang, hindi naghihintay ng sagot ang mga mensaheng ito dahil wala rin namang tanong sa nilalaman. Sa isang banda, ginawa ang mga ito para sa kagandahan ng mismong gawa. Mga patotoo ito, mga kamay na iniabot sa kawalang hanggan at higit sa lahat para rin sa ating mga sarili. Ang pagpapalaot ng mga boteng ito ay nagpapahayag ng kagustuhang sabihing, narito kami noon. Sa ganitong diwa, ang mga disk at plaka ay mas tungkol sa kahulugan nito para sa atin kaysa sa paghanap ng buhay sa labas. Ibig sabihin, mga postcard mula sa mundo na ipinapadala sa kalawakan. Simpleng patunay ng ating pag-iral at kahinaan ang pagpapahayag ng hangaring mag-iwan ng bakas at ikwento ang sarili sa kabila ng hadlang ng panahon at espasyo. Tulad ng mga piramid, ang mga monumentong ito ay humaharap sa kawalang hanggan at nagpapakita ng anino ng ating pagkatao sa isang universo na walang pakialam sa atin. Nandyan ang mga ito para ikonekta tayo sa mas malaking bagay. Para sa kasiyahan ng kaalaman na may tahimik na bahagi ng ating kasaysayan at mundo na lumulutang sa malamig na kalawakan at tayo ay nabubuhay pa rin. Sa ganitong diwa, kahit di tayo makipag-ugnayan sa mga alien, maaaring makatulong ang mga boteng ito sa kalangitan para mas makilala natin ang sarili. Dahil kapag tumingala tayo sa lawak ng universo at tinatanong ang ating sarili kung tayo lang ba ang naririto o kung may iba pang mga nilalang na may kamalayan na naninirahan sa karagatang ito ng kawalan at liwanag,
Nagsisimula tayong mag-isip kung ano ang gusto nating sabihin na pumipilit sa atin harapin ang sarili at pag-isipan kung ano ang nais nating ipakita sa kalawakan. Paano mo ilalarawan ang buhay at sangkatauhan sa daigdig? Pwede ba tayong magsalita para sa lahat ng tao? Paano mo ilalarawan ang sarili mo kung hindi mo kayang ipakita lahat? Sa totoo lang, ang mga bote sa dagat na ito ay parang mga salaming nagpapabago ng anyo kung saan nasasalamin ang mga bagay na nais lang nating ipakita tungkol sa ating pagkatao. Dito, tinatalakay natin ang pag-asa at madalas nating ipinapakita ang ating pinakamagandang anyo bilang isang uri na may kamalayan sa kahinaan, pagkakabahabahagi at mabubuting hangarin. Ang hindi nakalagay sa mga plaka at diskong ito ay nagpapakita rin ng makikitid na kaugalian ng panahong iyon. Dahil dito, ang kahubaran ng dalawang piniling tao na nagpapakita ng kawalan ng pagpapanggap ay nagdulot ng maraming paggagalit mula sa mga mapagkunwaring reliyoso. Ang vulva ng babae sa orihinal na guhit ay sinensura ng dating direktor ng kawanihan ng agham pangkalawakan ng NASA dahil sa takot sa reaksyon ng mga Puritano at konserbatibo noon. Nang malaman nila na ang kantang Johnny B. Good ni Chuck Berry ay isasama sa mga plaka, ilang mga politikong Amerikano ang na-offend dahil ang rock daw, ayon sa kanila, ay musika ng mga kabataan. Dito sumagot si Carl Sagan na marami namang kabataan sa mundo. Ito talaga ang paborito kong kwento. Nang humingi ng permiso ang team na gumagawa ng nilalaman ng Golden Records sa record label na may karapatan sa kantang Here Comes the Sun ng Beatles para maisama ito sa proyekto, tumanggi ang record label. Kaya dito sa ating planeta, may mga tao na kapag inalok silang mag-record ng kaunting musika para ipadala sa kalaliman ng kalawakan bilang mensahe sa kawalang hanggan, ang may isip agad ay batas, copyright at kita. Kamangha-mangha talaga tayong nilalang. Hindi maiwasang may pagkukulang at mananatili ang mga plaka sa kanilang lalagyan magpakailanman. At kahit na malamang nawala ni isa sa mga piyesa na laman ng mga ito ang kailanman ay patutugtugin, may halaga pa rin ang kanilang pag-iral at pinapaalala sa atin ng kanilang presensya na tayo ay nag-iisa sa isang karagatan ng kawalan. Nag-iisa pero sabay-sabay pa rin tayong sakay ng iisang bangka, gusto man o hindi. Walang ibang lupain na makikita sa paligid. Kung biglang maglaho ang sangkatauhan, ang mga relikyang ito ang magiging tanging pisikal na patunay ng ating pagdaan sa universo na magpapatuloy lampas sa ating solar system. Relikyang patuloy na maglalakbay sa kalawakan, malamang sa isang maliit na kawalang hanggan. Sa katunayan, napagtuwaan nating kwentahin dahil sa layo ng pagitan ng mga bituin at kaliit-liitang sukat ng mga probe, kaya dapat sila magpalutang-lutang sa kalawakan nang hindi tumatama sa bituin sa tagal na bilyon-bilyong beses mas mahaba kaysa edad ng universo. Sa panahong iyon, malamang matagal nang naglaho ang mga sibilisasyong tao at ang laman ng mga plakang tubog sa ginto kahit na ginawa para tumagal sa pagsubok ng panahon at sa tindi ng kalawakan ay magiging hindi na mababasa. Kahit matibay ang haluang metal ng tanso, nickel at ginto nito, unti-unti pa rin itong nasisira dahil sa patuloy na mabagal na erosion dulot ng pagtama ng alikabok ng kalawakan at mga sinag kosmiko. Kaya inaasahan na dahil sa tuloy-tuloy na pagkasira na ito, mabubura na ang mga recording pagkalipas ng 1 bilyong taon. Sa susunod na episode, aalamin natin kung paano magpadala ng di nakikitang mensahe na naglalakbay sa bilis ng liwanag sa kalawakan. Pero habang naghihintay, interesado akong malaman kung ano ang gusto ninyong ilagay sa mga disk na ito kung binigyan kayo ng kalayaan. Sabihin ninyo sa akin ang lahat ng yan sa komento.